araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay San Isidro, Hagonoy, Bulacan, na kung saan ay makapanayin po natin ang napakabait na kapitana dito po sa Barangay San Isidro, Hagonoy, Bulacan, na si Nagalang Estelita Nene Balatbat. Kapitana, kumusta na po ba kayo? Okay naman po. Kaya yung sa San Isidro pong ito, marami po tayong dapat gawin na ginagampanan ko hindi lang po sa salita kailangan gawin ang mga pangako na ibinigay natin sa mga mamamayan ng San Isidro. Kaya po, kahit po wala pa kaming budget na hindi pa nakakapasa, ginagawa ko po sa sarili namin bulsa at sa sariling paghingi ng tulong sa mga taong, mga kamag-anak namin. Kaya po, yung aking mga trabaho dito, yung iba nagagampanan ko na po. Pero yung iba, under pa lang. Pero meron na po akong gamit dito na hindi ko pa nasikaso kasi marami rin pong lakad, hindi lang po sa barangay, may seminar o saan kami napupunta na dapat puntahan. Pero ipagpapatuloy ko po lahat ng aking pangako sa kanila hanggang sa magawa ko po lahat. Ang gusto ko nga po, bago magtag-ulan, yung mga pathways na pinangako sa kanila ay magawa na. Yung po meron na pong tambak na lupa, ang kailangan na lang po ay simento at buhangin. Okay na po, natambakan ko na po yung mga daan. Okay. So, Kapitana, may tanong ko lang po. Sa nabanggit niyo po kanina, ayan, marami na po kayo nagawa o gagawin pa sa ating barangay. Ano po itong mga accomplishment na natutukan natin dito sa ating barangay San Isidro sa ngayon? Ang tinututukan ko po talaga ngayon, yung mga daan. Susunod po, pero plano na po namin, noong nakaraang meeting namin, yung CCTV buhay namin. Kasi marami po nangyayaring gulo sa Purok 5 na nanggugulo sa aming barangay. Noong mga nakaraan po, may trouble pa. Kaya kadalasan may dumadating na pulis. Hihingi ako para maging mapayapa ang aming baryo. Lahat po ng binibintang sa akin, nag-post pa yung mga maraming post na tinumbok po ang tunay na pangalan ko, si Kapitana ang nagpapasunog ng basura. Pero hindi ko po ginagawa yan. Ngayon po, umuupa kami ng tao para mahuli namin kung sino sumusunog. Ang gusto po namin dito ay malinis ang aming baryo na San Isidro. Okay. So, may tanong ko lang, Kapitana, regarding sa kalinisan. So, kumusta po ang paghahakot ng ating basura dito? Okay naman po paghahakot ng basura dito. Meron lang po nagkaroon ng problema noon kasi po, yung MRF namin, hinarang po ng taong baryo ng Purok 5 na ay magpatapon ng basura. Kaya po, nung mga nakailang araw, mga siguro 2 days or 1 day, medyo natambak sa daan. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa Purok 5. Ngayon po, tinanong ko yung yung mga taong umaharang, kamuntik na nga po nagkaroon ng babag. Ako pinasa isang pathway na pinagagawa namin sa Kalitawak. Ngayon po, tinawagan ako ng mga tao at nagkakaroon doon ng suntukan at ayaw rin padaanin ng truck para itapon ang aming basura sa aming MRF. Kasi po, kaya namin muna tinatapon doon kasi sa Abulalas, wala pang truck na dumadating. Ngayon po, yung basura ngayon, sa kapayapaan po dito, talaga po gusto namin na gusto ipayapa. Kaya lang po, lahat na nangyayari ng gulo dito sa akin, ibinibintang na hindi ko naman ginawa. Okay. So, dito naman po tayo, Kapitana, may tanong ko lang po regarding for the vision order. Kumusta po ba ang katahimikan sa Barangay San Isidro? Okay naman po dito. Lalo po, 1, 2, 3, 4, 6. Basta po, ang gulo lang lagi nasa Purok 5. Pero na-handle ko naman po. Pag dumating po ako doon, tahimik naman. Pag wala po ako, medyo away-away. Pag dumating naman po ako, tahimik na sila. Okay. Kumpara sa inyo, ano po mga batas na pinapatupad ninyo para po manatili ang kalinisan at kaayusan at katahimikan sa ating barangay? Ang inaano ko po dito, lalo po dito sa Purok 1, pag nakita ko po yung sa kalinisan, every Saturday, meron kami road clearing. Sumasama po ako ngayon. Para makita ko talaga pong walang dalang hawak silang pang kamay nilang ginagawa ng itak. Talaga pong ganyan lang makakapaglinis. Babatasin natin, pinakokupin salok para maging malinis, lalong-lalo na po yung kasapaan at kailugan. Yun po ang ginagawa ko. Ang bala ko pa nga ako ngayon, bibili ako ng lambat para po huwag pumasok sa bawat sapa ang mga dumi. At yung lalo po sa Purok 5, may nakahanda na rin po ako diyan na lona, lalagyan ko na istaka para huwag matibag yung mga, lalo na po sa ilalim, may bungkal na palang matagal ayon. Baka po may ma-aksidente na dadaan, kailangan maayos kita ngayon. Okay. Kumpara sa inyo naman po, Kapitana, bilang ina ng ating barangay, so ano po ang karapat-dapat pang priority o bigyang pang pansin sa pag-unlad dito sa Barangay San Isidro?
Yun po, yung sa pag-unod po ng San Isidro, gusto ko nga, sabi ko nga po sa kanila, magkaisa-isa tayong lahat. Akapin natin kung ano man ang problema, kung ano man ang biyaya darating dito. Ngayon po, nagpaplano ako na magtanim kami ng mga halamang gulay. Tapos po yun, ipamimigay namin sa mga pag-umani na, pamimigay namin sa baryo na maglalabas sila ng lamesa na may kasamang bigas. Wow. Yan Okay. po ang plano ko. Wow, okay. So Inda, ganito na lang po Kapitana. Mensahe na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay o panawagan ninyo na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay San Isidro. Okay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga kabarangay. Bilang nanunungkulan, bilang ina ng barangay ninyo, ang inihiling ko po sa inyo, sana magkaisa-isa na tayo. Bukas palad po ako sa inyo. Alam ninyo yan. Hindi ala pa ako sa politika, ay tumutulong na ako sa inyo. Lalo na ngayon na kinako po bilang ina ng inyong baryo, lahat ng kumakalaban sa akin, hindi ko sila kalaban. Kaibigan ko sila. At sila ay aking aakapin habang paano. Kung ayaw niyo akong akapin, pero habang paano nakaakap ako sa inyo. Wow, sana Isang kulay lang ang ating baryo. Sana magkaisa-isa na tayo para panatilihin natin. Unang-una sa ating baryo, yung pagtatapon ng basura, wag na ninyo akong gantihan. At alam ko naman kaya lang, yung tinatapon niyo yung basura, hindi ko na kayo binabatas at pinapupul ko na sa tanod nang wala ng gulo. Magkaisa-isa tayo. Alam ko naman kung sino gumagawa. Kaya lang, gusto ko, katahimikan. At sana, kung ano man ang, kasi kapintasan ng San Isidro, kapintasan ko na rin, no? Kaya gawin nating maging malinis at maunlad ang ating bayan, ang ating baryo. Magtulong-tulungan tayo, magkaisa tayo, akapin natin ang ating baryo. Yun lang po, kasi lalong-lalo na po sa mga may sakit talaga po, kahit ipangutang ko sila, wala po ako sa politika. Lahat po, hindi lang sa baryo namin, kahit sa pong lugar tumutulong ako. Wow, sana all. Pagpalain po sana kayo lagi ng po may kapal Kapitana. At ganito din po, misahin nyo rin po Kapitana sa inyong mga masisipag na mga barangay worker at sa ating misahin nyo din po sa ating mga kagawad na nagsiservisyo sa barangay San Isidro. Gano'n, yung maganda po, yung malalo po naman yung mga mother leader namin. Talaga po, pag inutos ko, walang saglit, kahit po sa bukid pa, dilinisin nila. Kahit po hindi pa ginagampanan, hindi na dapat sa mga mother leader ko, ginagampanan para pagtulong sa akin. Kasi po, malaki ang aming baryo. At ganun din po ngayon lahat ng mga aking kagawad, kahit po hindi yun ang sakop nilang pagawain o pa sa kalusugan, ginagampanan na rin po ng akin ng mga pati pa mga staff ng aking barangay. Talaga po ngayon, nung una po, medyo tinitimbang-timbang. Pero po ngayon, okay na po lahat sila lahat. Sumusunod na po sila sa akin lahat ngayon. Ang isa lang ko na ang problema, yung proxing ko po talaga. Pero maayos din po yan. Dahil yung iba po pumupunta na sa akin na kung ano yung gusto mo, susundin na namin. Okay. So, ang inyong huling mensahe na lang po sa ating mga kabarangay. Yun nga po, yung tulad po na sinabi ko sa mga kabarangay, kung ako mo po yung nagkukulang sa inyo, wag po kayong mahiya. At kung ano po, kasi po minsan narinig ako na pinapaboran ko lahat ng mga nandoon, lalong-lalo na po sa Purukunan, may nakaplano na rin po sa inyong daan. Kaya lang po, sobrang busy kapitana ninyo, pero lahat po ng iyan na hinain ninyo ay makakarating sa inyo at gagawin ko sa abot na akin makakaya. Huwag po kayong, una-una lang po, lahat po ng inihiling niyo, nakakarating po sa akin yan. Di po ako nagbubulag-bulagan, di ako nagbibingi-bingihan. Nasa puso ko po lahat ng hinain ninyo, lahat po ng gusto ninyo ay susundin ko. Okay. Po kayo. Mga kabarangay, itabi na po na natin yung politiko. Sana po magserbisyo tayo ng pantay-pantay at magtulungan tayo para umasenso ang ating baryo. Ganun lang po, akapin natin ang ating baryo na San Isidro para po sa ating mga mamamayan. At lahat po naman po, sabi ko, ulitin ko nga ulit sa inyo, ang ating barangay ay bukas. 24 oras. Kung wala po ako diyan, hanapin po niyo ako sa bahay. Alam naman po niyo kung saan niyo ako makikita.
Okay, yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod, ina ng ating barangay dito po sa Barangay San Isidro, Hagonoy, Bulacan, na ayon po kay Kapitana, pagmamalasakit, paglilingkod, pantay-pantay ang pagkanyang pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Okay po, magandang araw po mga kaparehas. Nakapanayan po natin ngayon ang tunay na lingkod dito po sa Barangay San Isidro, Hagonoy, Bulacan, si Kapitana Estelita Nene Balatbat, ang ating butihing punong barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay San Isidro, Hagonoy, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lee Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kapitana, and your family. God bless us all. Marami po salamat. Mabuhay po kayo, Kapitana, hanggat gusto ninyo. Opo.